Kailan matutuloy ang inyong guesting ni Attorney Guanzon tsaka ni Ate Claire? Paano kung malalaman nyo bakit sa akin nyo itatanong? Hello, Attorney! Oy! Maraming nagtatanong, Attorney. Matutuloy ba daw yung guesting nyo ni Ate Claire? Anytime, ha? Anytime. Minsan ka ako ba? Kasi, dami na reklamo kay Ante Claire. Sige na lang siya, lagi na lang siya kay Duterte statements. Wala nang announcement. Ano ba policy ng presidente mo? Lagi na lang, mabuto kay ganito. Kasi na lang, kaya sa kalahatan ako sa president, sa indensi, kaya kahit pa, sabi niya, si PS Bersamin daw, Hindi. Oo. So parang siya yung fake news ngayon, Attorney. In fact, palapit na palapit kay BBM, ang pananagot sa mga insertion. Yes. 100 billion na insertion. Sa general appropriations, hindi na yung matama. Totoo. Sasabihin ni Sadi ko na 100 is kay BBM. Hindi naman sa Sadi ko pa. Magsabi ko eh. Di ba? Kaya, mga nyo, masayang Yes. Alright mga kababayan, so ito po yung kuha ni Dr. Richard Mata, no, nang kausapin niya po itong si Attorney Rowena Guanzon at tinanong niya nga po kung kailan yung magiging guesting po niya at ni Attorney Claire Castro, no, at ito nga po yung pinakahihintay ng lahat, no, ang magtapat itong si Attorney Rowena Guanzon at si Attorney Claire Castro. Dahil kung maalala nyo po nung nakaraan mga kababayan, yung guesting po ni Prof. Malu Tequia at ni Attorney Claire Castro, no, sa isang TV guesting ay talagang nagkainitan po itong dalawa, no. At ngayon naman gusto ko talagang makita yung bardagulan neto ni Attorney Rowena Guanzon at neto ni Attorney Claire Castro, kasi patungkol nga po dito sa mga naging pahayag ni Attorney Rowena Guanzon, itong si Claire Castro kasi mga kababayan ay palagi na lang may Duterte, no. Hindi talaga nakakaligtas sa kanyang mga interview, mga kanyang mga press briefing, itong puro Duterte na lang, no. Lagi niya talagang naililink itong nakarang administrasyon sa kanyang lahat ng mga sinasabi, no, which is parang ang pangit namang tignan mga kababayan bilang isang spokesperson po ng Pangulo ng Palasyo, palagi na lang Duterte, no? Parang hindi ka na makamove on sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan ngayon. At yan yung nagpapapangit ng image mga kababayan ng Pangulo, kasi siya yung humaharap sa tao, siya yung nagbibigay ng mga impormasyon na dapat malaman at marinig ng taong bayan. Pero yung nangyayari kasi parang lagi siyang umaatake, no? Parang hindi na siya nagbibigay ng impormasyon, puro na lang pambabatikos, puro na lang parang galit, alam mo yun, parang lagi na lang very defensive. Yun yung na-observe ko dito kay Attorney Claire Castro. Parang nagiging defensive siya masyado sa kung ano yung mga tanong ng media. Tapos parang, basta iba, parang hindi siya abogada. Parang hindi mo mararamdaman na calm. Kasi dapat pag spokesperson ka, lalo na ikaw yung tagapagsalita ng Pangulo, dapat mahinahon ka. Kumbaga calm. Ano, at yung mga tanong ng mainstream media o kahit sino man ang magtanong sa'yo, kailangan dala-dala mo pa rin yung poised mo, no? Yung parang, alam mo yun, parang graceful ka dapat sa mga ginagawa mo. Hindi yung ganito na para kang balagbag kung sumagot. Kala mo, parang nadala niya kasi yung pagiging vlogger niya din. Tapos ito nga pong issue ng kay ES Bersamin na siya na po yung nag-anunsyo na nag-resign daw, pero mamukat-mukat mo, naglabas ng statement itong si ES Bersamin na
hindi daw siya nag-resign, no? At ayus-ayusin niya nga daw. Ewan ko kung totoo yung lumabas na yun sa Facebook, na parang nag-post ata itong si ES Bersamin na ayus-ayusin niya daw yung pagbabalita niya, at wag namang parang style vlogger yung ginagawa niya, no? Kasi talagang nakakainis panoorin, mga kababayan. Siguro yung mga loyalista tuwan-tuwa sa kanya kasi nga yung pagiging defensive niya, yung pag-atake niya, akala niya kinaganda niya na yun, no? Kinaganda na ng administrasyon yung ginagawa niya. Hindi niya alam, mas lalong napapasama, mas lalong na naiinis yung tao kasi walang makuwang konkretong sagot, at hindi mo alam kung nagsisinungaling. Ang sabi niya, siya daw yung magka-counter ng mga fake news, 'di ba? Yun yung utos sa kanya na parang siya yung magka-counter ng mga fake news na kumbaga para hindi maligaw daw ang tao sa kung anong katotohanan. Pero mamukat-mukat mo, mga kababayan, may mga pagkakataon na siya mismo yung nahuhuling nagsisinungaling, no? At hindi natin masabi, mga kababayan, kung ano ba talaga yung intention nito ni Attorney Claire Castro, no? At bakit ganito yung ginagawa niya sa administrasyon. At alam naman po natin, mga kababayan, noong hindi pa siya kinuha bilang spokesperson ng administrasyon ng Marcos, alam po natin yan kung paano bumatikos po yan kay BBM, 'di ba? Kaya ewan ko, mga kababayan, kung ano yung magiging reaksyon ng taong bayan kung sakaling magharap itong si Attorney Rowena Guanzon at si Attorney Claire Castro. At alam nyo naman, ito si Attorney Rowena Guanzon ay sanay makipagbardagulan at talagang matalino itong abogadang ito, at talagang may prinsipyo, no? At hindi mo mabibili ng kahit ano yan. Maninindigan talaga yan kung ano yung alam niyang totoo at dapat. Kaya so, mga kababayan, ito yung abangan natin, no, kung kailan yung magiging guesting. Sino excited sa inyo na makapanood ng harapan nila ng Claire Castro na to at ni Attorney Rowena Guanzon, no? Baka, nako, ewan ko lang kung papayag si Attorney Claire Castro, o baka mag-back out yan. Kasi alam niyo naman, ito si Attorney Rowena Guanzon talagang lagi may baon yan. So again, mga kababayan, para sa akin, bilang isang spokesperson, no, ikaw tagapagsalita dyan sa palasyo, ikaw yung tagabigay ng balita, at ayusin mo yung trabaho mo. Huwag ka masyadong mamersonal. Huwag mo masyadong mag-move on ka. Huwag yung yung panay, lahat na lang sa statement, parang hindi nawala na ang Duterte, 'di ba? Ang pagbabatikos mo sa Duterte, kay BP Sara. So kung ikaw, tuloy mo lang yung trabaho mo, pakita mo yung magagandang ginagawa ng gobyerno, yun yung i-promote mo. Hindi yung panay ang batikos, panay ang mo. Ang pangit ng image ng administrasyon dahil sa ginagawa nito ni Attorney Claire Castro. At hindi ko alam kung, ito yung opinion ko lang na dapat bilang isang spokesperson, malumanay ka dapat at hindi ka masyadong parang lagi ka na lang may kaaway, lagi na lang mataas yung mo, yung tingin mo sa sarili mo na feeling mo tama lahat ang sinasabi mo. Napaka-confident mo na kahit na yung mga tao nagkakaroon ng kalituhan. Ito pa nga, iiwasan niya pa nga yung interview ng reporter ata yun, o basta tauhan ng media from ABS-CBN ata yun, na gusto niya pang iwasan yung tanong pero hindi pumayag itong nagtatanong na hindi palagpasin ba, kumbaga palagpasin yung tanong na tinatanong niya. Kasi nga syempre, deserve ng taong bayan, no? Kasi tayo yung nagpa-funding sa government, tayo yung nagpapasahod sa mga official dyan. Dapat alam natin kung ano yung nangyayari talaga at hindi pwede nilang ilihim, no, o itago sa mamamayang Pilipino. So we deserve, no, accountability, transparency, and justice. So again, mga kababayan, ayan, abangan po natin kung matuloy itong kanilang TV guesting. Tignan natin kung paano haharapin ni Attorney Claire Castro ang isang Attorney Rowena Guanzon.